pusod ng Laguna de Bay sa mga baybaying bayan ng Binangonang Taytay at ang mga kalapit pook, kung saan matatagpuan ang tahimik na tubig at maingay na pakikibaka. Isinalaysay ang kwento ng mga mangingisda, mga takapagmana ng dagat na walang hanggan. Sa bawat hila ng lambat at bawat agos ng alon, mababanaag ang kanilang tiyaga, tapang at pag-asa. Ito ang kwento ng umaasa sa lawa at lahing patuloy na lumalaban para sa ating kinabukasan. Ay, siyempre, yan ang number 1 pinagkukunan ng anak buhay. Yung dagat ng Laguna de Bay. Kasi ito ang pinakamalaking lake na nakapalibot rito ng mga tubig. Ayan ang number 1 pinagkukunan, yun ang isda. Pero sa ngayon nga, ginagamit na rin ito ng Maynila para pagkunan ng supply sa panggamit naman sa mga Metro Manila. Ngunit hindi lamang biyaya ang hatid ng Laguna de Bay. Sa paglipas ng panahon, lumala ang mga suliranin tulad ng pagdami ng mga water hyacinth, pollution at labis na pangingisda. Ano po kayong pangunahing sanhi po na pagdami ng water hyacinth sa pwede ng water hyacinth po yung mga dami po? Ano po kayong sanhi kung bakit sila dumadami? Diba, water lily? Ha? Bakit po kaya sila dumadami? Ay, kasi yan, hindi rito yung dumadami. Dumadami yan sa Kalamba. Yung mga maanong patag. Pag kakasin lumit ang tubig, di may iwanan yan. Doon yan tutubo ng maramihan. Pag tag-ulan na, ayun. Pag lumaki na yung lawa, maglalantawan yan. Kumakalat po. O siya, pag tinangay na ng hangin yan, siya, papunta na rito yan. Pero nasako pa rin ng Laguna. Ang Laguna Lake, yung kanya ng pinagtutubukan. Pinakaano rin yan doon sa may mga Kalamba, yung malalaki yung pinakakapatagan ng tubig. Ano ang pangunahing dahilan ng polusyon sa Laguna de Bay at paano ito nakaka-apekto sa pamilya? Ay yung pollution na ginagamit kasi rin sa mga pabrika, no? Yung mga nakabalibot na pabrika. Kasi yung kanilang mga waste, dito itinatapon sa Laguna de Bay. Kaya kung minsan nagkakaroon ng pollution yung mga isda, namamatay. Kasi nga yung paggamit nila ng mga waste dito pinapagsak sa Paano mo inilalaraw ang kaugnayan ng pagiging sa kultura at pagkakakilanlan ng diba? Mas kasi kung tayo nga ay kung mga yung Pilipinas ay puro isla, kaya maraming dagat. Kaya alam ko, sila naman rito yung mga nabubuhay lamang sa mga pangingisda. Lalo na rin sa may parte ng Luzon, Visayas, Mindanao, maraming mga mangingisda rin yan. Kasi nga tayo, mas malaki ang area natin ng tubig kaysa sa mga island. Kung tayo mga island, mas malaki ang area ng tubig natin, kaya mas marami rin ang mga mangingisda sa Pilipinas. Sa gitna ng mga hamon, nananatiling matatag ang mga mangingisda ng Laguna de Bay. Ang kanilang kwento ay kwento ng pag-asa, pakikibaka at pagmamalaki sa sariling kakayahan. Sa bawat hampas ng alon at hila ng lambat, sumasalamin ang diwa ng pagka-Pilipino, masipag, matatag at puno ng pag-asa. Ako si Wesley Coronel at ito ang kwento ng Laguna de Bay.